Matatag, Grade 1, Quarter 3, Week 4, Day 1. Language. Identify cultural practices that demonstrate generosity. Explain how generosity is demonstrated during such cultural events or practices. Demonstrate sample conversations on how to show generosity appropriately. Ano ang mga napapansin ninyo kapag may handahan kagaya ng kaarawan? Pamilya lang ba ang kumakain o nagpapakain din sa mga bisita? Ano ang karaniwan na ginagawa rin kapag pauwi na ang mga bisita at may mga natirang pagkain pa? Anong pag-uugali ang pinapakita nating mga Pilipino dito? Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang mga pag-uugali o gawain ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagiging mapagbigay. Pagiging mapagbigay. Panuto, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang karaniwang napapansin ninyo sa inyong pamilya o sa ibang tao kapag may bisita sa bahay na galing sa malayong lugar? Pangalawa, marami ang bunga ng puno sa harap ng inyong bahay. Pangatlo, maraming baong bigay ang iyong magulang. Pang-apat, binigyan ka ng isang kahon na lapis. Think, pair, share. Mga panuto. Magbigay ng sample na dialogo sa mga ibinigay na sitwasyon sa itaas at tumawag ng mga voluntaryo para sanayin ang pag-uusap. Hatiin ang klase sa magka-partner. Magtalaga ng tungkulin sa bawat isa. Senyasan ang kaklase na gampanan ang kanilang tungkulin. Pagkatapos ng isang round, sabihin ang mga pares upang magpalit ng mga tungkulin. Ano ang naramdaman at naisip ninyo kapag kayo ang nagbibigay? Ano naman ang naisip at naramdaman nyo kapag kayo ang binibigyan? Paano kung tayo lang palagi ang nagbibigay? Tandaan, ang pagiging mapagbigay ay nangangahulugan na pagbabahagi ng kung ano ang mayroon tayo sa iba, tulad ng pagkain, mga laruan at mga gamit sa paaralan. Kapag ang isa ay mapagbigay, ang tumatanggap at ang nagbibigay ay magiging masaya. Bakit mahalaga na maging mapagbigay sa kapwa? Week 4, Day 2. Compare and contrast a person who simply gives and one who is generous. Discuss reasons why one should be generous. Explain the benefits of generosity both to the giver and receiver. Paano ninyo malalaman kung ang isang tao ay likas na mapagbigay o mahilig lang mamigay ng mga bagay? Panuto, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Para sa unang sitwasyon, may saging si Sarah at ibinibigay ito sa isang tao nang hindi iniisip. Maaaring wala siyang pakialam kung gusto ng tao ang saging o hindi. Nagbibigay lang siya dahil gusto niya lang. Situation 2, kapag may saging si Alex, iniisip niya kung ano ang maaaring maramdaman ng iba. Tinatanong niya ang tao kung mahilig ito kumain ng saging. Gusto ni Alex na matyak na masaya ang iba at pareho silang natutuwa sa pagbabahagi. Sino sa dalawang tao ang mapagbigay? Bakit? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang pag-uugali ng isang mapagbigay na tao.
Aaralin din natin ang mga magagandang maidudulot ng pagiging mapagbigay. Pagiging mapagbigay. Panuto, pag-usapan natin ang mga katangian ni Sarah at Alex batay sa mga pag-uugaling tinalakay. Siya si Sarah, siya naman si Alex. Mga katangian ni Sarah. Nagbibigay ng mga bagay nang hindi iniisip ang tungkol dito. Hindi isinaalang-alang kung gusto o kailangan ng ibang tao ang ibinibigay nila. Maaaring magbigay siya dahil inutusan siya ng kanyang ina na magbigay, hindi naman dahil gusto nilang magpasaya ng isang tao. Hindi pinapansin ang nararamdaman ng ibang tao. Mga katangian ni Alex. Iniisip kung ano ang maaaring maramdaman ng ibang tao. Nagtatanong kung gusto o kailangan ng ibang tao ang ibinibigay nila. Nagbabahagi dahil talagang gusto nilang mapasaya ang ibang tao, hindi lang dahil may nagpilit sa kanila na gawin ito. Tinitiyak niya na hindi nagbabahagi ng isang bagay na sira o nasira. Gustong tiyaking masaya ang dalawang tao kapag nagbabahagi. Panuto, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung ito ba ay mapagbigay o hindi mapagbigay. Ano ang pakiramdam kapag nagbibigay? Ano ang pakiramdam kung ikaw ang nabibigyan? Ano ang nangyayari kapag ipagpapatuloy ito? Ang pagiging mapagbigay ba ay ipinapahayag lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay? Mga bagay o gamit lang ba ang pwedeng ibigay? Ang isang tao ay maaaring maging bukas palad o mapagbigay sa pamamagitan ng mga salita, kilos ng pagtulong o serbisyo. Mga benepisyo ng pagkabukas palad kapwa sa nagbibigay at tumatanggap. Una, napapasaya ang sarili. Pangalawa, nagpapasaya ng isang tao. Pangatlo, nagkakaroon ng kaibigan. Pang-apat, nagpapakita ng kabaitan. Pang-lima, tumutulong sa iba. Panghuli, nagbibigay ng magandang halimbawa. Tandaan, ang pagiging mapagbigay ay tulad ng pagkakaroon ng isang superpower ng kabaitan na gumagawa ng araw ng lahat. Ang mga katangian ng isang taong mapagbigay ay ang pagbabahagi sa iba, pagmamalasakit sa iba, pagnanais na tumulong at pakiramdam na masaya kapag nagbibigay. Week 4, Day 3. Describe how to respond sincerely to acts of generosity. Give examples of verbal responses to acts of generosity in various language 1 and Filipino. Demonstrate proper intonation and emotions in responding to acts of generosity. Kapag may nagbibigay sa iyo ng isang bagay, ano ang iyong nagiging sagot? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang pagpapakita ng tamang pagtugon sa pagiging mapagbigay. Ano ang karaniwan ninyong tugon sa mga sitwasyon kung pinapakitaan ng pagiging mapagbigay? Panuto, sabay-sabay nating basahin ang mga sumusunod na salita. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Gustong-gusto ko ito. Kailangan ko talaga ito. Aalagaan ko ito. Malaking bagay ito. Wow, ang saya ko.
Bukod sa pagtugon ng mga salitang nagpapasalamat, paano pa natin maipapakita ang ating pasasalamat sa mga taong bukas palad sa atin? Kung miyembro ng pamilya, maaari mong halikan o yakapin. Kung ibang tao ay tumingin sa tao at ngumiti, magbigay ng pagtapik sa balikat. Bakit kaya kailangan may tamang tono sa pagpapasalamat sa kabutihan na ginawa sa atin? Sino kaya ang pwede ninyong pasalamatan sa pagiging mapagbigay sa inyo? Tandaan, kapag may gumawa ng mabuti para sa atin, tulad ng pagbabahagi o pagtulong sa atin, mahalagang tumugon ng taos puso. Ibig sabihin, ipinapakita namin sa nagbigay kung gaano namin pinapahalagahan ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagsasabi ng salamat at pagpapakita sa kanila sa aming mga aksyon at salita na kami ay tunay na nagpapasalamat. Tandaan, ang pagsasabi ng salamat at pagtugon ng may kabaitan ay mahalaga dahil ito ay nagpapasaya at nagpapahalaga sa mga tao. Week 4, Day 4. Apply the concept of generosity in math content areas. Magbahagi ng halimbawa ng mga pagkakataon kung kailan kayo naging mapagbigay o kapag may isang taong naging mapagbigay sa inyo. Paano kung gusto mong ibahagi ang isang bagay tulad ng isang turon o bibingka at 3 kaibigan ang kasama mo? Ano ang gagawin mo? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang pagbibigay ng tama at hindi naglalamangan. Sharing fairly. Ngayon ay magsasanay tayo ng pagiging mapagbigay sa pamamagitan ng pantay na paghahati ng isang bagay. Papel na may iba't ibang laki, dahon, patpat, play-doh, karton at iba pa sa kanilang mga kagrupo. Pangkatang gawain, mga panuto. Pangkatin ang klase sa 5. Bigyan ang bawat grupo ng isang set ng 3 bagay na kailangan nilang hatiin ng pantay sa kanilang mga sarili. Dapat silang magtulungan upang matiyak na ang bawat isa ay tumatanggap ng pantay na bahagi. Maglakad sa paligid ng mga grupo upang magbigay ng tulong at gabay kung kinakailangan. Hikayatin ang mga mag-aaral na talakayin ang kanilang mga estratehiya para sa pagtansya, pagputol, pagdikit at pagpapahusay upang matiyak na ang bawat isa ay tumatanggap ng pantay at magandang piraso. Matapos hatiin ng grupo ang mga bagay na nakatalaga sa kanila, hayaan silang ipakita ang kanilang gawain sa guro at sa kanilang mga kaklase. Ano ang mga problema na inyong hinarap sa paghahati ng bagay? Paano kayo nagtulungan para masolusyonan ito? Ano ang inyong naramdaman pagkatapos nilang hatiin ang bagay sa kanila? Mayroon bang naramdaman na nakatanggap sila ng mas kaunti o nasira? Ibahagi. Masarap sa pakiramdam na magbahagi sa iba at tsaking lahat ay may magandang bahagi. Pasalamatan ng inyong mga kagrupo sa paglahok sa aktibidad. Paano mo magagamit ang pagiging mapagbigay sa iba pang bahagi ng inyong buhay? Magsanay ng pagiging mapagbigay sa loob at labas ng silid-aralan. Tandaan, nagsasagawa tayo ng pagkabukas palad kapag tayo ay patas sa pagbabahagi sa iba. Dapat tayong maging bukas palad sa pagbabahagi ng ating mga bagay at oras.
Nagluto ang iyong tatay ng masarap na hotcake at gusto mo itong hatiin sa iyong 3 kaibigan. Panuto, iguhit kung paano mo hahatiin ng patas ang iyong paboritong pagkain sa iyong mga kaibigan. Week 4, Day 5, ikalawang lagumang pagsusulit. Maraming salamat mga bata!